Isa nga ang kumpirmadong namatay sa bansang Kuwait matapos ang pagsabog sa Kuwait International Airport matapos itong punteryay ng Iran gamit ang drone. At 6 na po naman or lampas, 6 na po ang sugatan kasama ang 3 kababayan nating OFW. Nadamay ang Kuwait International Airport sa patuloy na gantihan ng pag-atake ng Iran at Amerika. Isa ang nasawi at mahigit 6 na po ang nasaktan, kabilang ang 3 OFW. Nakatutok si JP Soriano. Ilang malalaking pagsabog ang sumalubong sa surveillance radar sites ng Iran sa Gurun at Qasem Island. Retaliatory attacks o ganting atake ito ng Amerika. Naunang nagpakawala ang Iran ng 4 na ballistic missiles at drone sa Strait of Hormuz para puntiryahin ang ilang barko roon. Nasa lag ito ng US Central Command. Ilang oras matapos yan, nagpakawala naman ng 7 ballistic missile ng Iran sa mga US base sa Kuwait at Bahrain. Pero ayon sa US military, walang tinamaan ng mga ito. Noong June 3, nakuna ng CCTV ang pagbagsak ng isa sa umanong Iranian drone sa Kuwait International Airport. Wasak ang loob ng airport. At halos wala na ring maaninag sa loob. Itinanggi ng Iran na kagagawa nila ang pag-atake at sinisirito ang interceptor missiles ng Amerika na hindi umano natamaan ng mga target. Ayon sa authorities at state media roon, isa ang namatay sa pag-atake, mahigit 6 na po ang sugatan. Kabilang sa kanila ang 3 Pilipino. Ayon kay Migrant Worker Secretary Hans Kakdak, 2 sa mga naapektuhang OFW ay binigyang lunas matapos makalanghap ng mga usok dahil sa pagsabog o smoke inhalation, habang ang isa ay nagkaroon ng minor injury sa kamay at ulo na kinailangang tahiin ang sugat. And all 3 have been visited by our migrant workers office and the OWA. One of them was hospitalized but has been released, and 2 received outpatient treatment and also released from hospital and are recovering. And they have been visited, and we will continue to monitor their situation. Ayon sa Department of Migrant Workers, habang nagpapagaling ang 3, inaayos na ang repatriation sa kanila. Ang isa sa kanila, may batang anak na kasamang naninirahan sa Kuwait. Paalala ng DMW sa mga OFW roon. Our nationals have been advised by not just by our embassy but the Kuwaiti authorities to take all the necessary precautions not to step out of their respective residences unless it is absolutely necessary to do so. Walang umiiral na alert level sa Kuwait, pero dahil limitado ang operasyon sa Kuwaiti airspace, pinapayuhan ng DMW ang mga magbabalik sa Kuwait na mag-ingat. Mahigit 10,000 Pilipino na ang napauwi ng gobyerno ng Pilipinas simula nang sumiklab ang hidwaan ng Iran at alyansang Israel at Amerika. Sugatan ng 3 overseas Filipino workers matapos ang drone attack sa Kuwait International Airport. Kinumpirma po yan ni Migrant Workers Secretary Hans Kakdak, pawang mga empleyado ng paliparan ng 3 OFW. Sa ngayon, nakalabas na sila ng ospital at tuloy-tuloy na ang pagpapagaling matapos makaranas ng smoke inhalation. Ipinag-utos na rin ni Pangulong Bongbong Marcos na bantayan ang kalagayan ng mga Pinoy at ang sitwasyon doon. Nangyari po ang pag-atake noong June 3 kung saan isang Indian national ang nasawi. 63 naman ang naitalang sugatan. So we have been monitoring the situation on the ground since the attacks on the Kuwaiti International Airport Terminal 1 on June 3rd. And the President has asked us to monitor the situation. No Filipino fatalities during the attack. However, there are 3 who were injured. They were all working at the airport, OFW sila. And the good news is they are out of harm's way. Yung isa siguro yung pinakamalubha pero minor pa rin under the circumstances. Nagkaroon siya ng injury sa scalp niya at sa arm. So nagkaroon siya ng stitches. I know you are also asking about Kuwait. I was advised to say something about Kuwait. So we have been monitoring the situation on the ground since the attacks on the Kuwaiti International Airport Terminal 1 on June 3rd. And the President has asked us to monitor the situation. No Filipino fatalities during the attack.
There was a sole fatality, but he is not of Filipino nationality. However, there are 3 who were injured. They were all working at the airport, OFW sila. And the good news is they are out of harm's way. 1 was taken to hospital but has been discharged, treated for smoke inhalation. 2, outpatient. So 3 sila, right? Isa treated in hospital, nakalabas na. Yung 2, outpatient, nakalabas na rin. Yung isa siguro yung pinakamalubha pero minor pa rin under the circumstances. Nagkaroon siya ng injury sa scalp niya at sa arm. So nagkaroon siya ng stitches. Okay? But otherwise she is perfectly okay. She has been released. We're monitoring her situation in her residence in Kuwait. The 3rd one is a smoke inhalation victim but very minor. Nagkaroon lang ng konting pagbara sa kanyang baga, but she has been treated on an outpatient basis and again recovering in her residence. Actually, yung mismong kakilala ko nga may flight sana bukas sakay ng Kuwait Airways na may connecting flight papunta sa Kuwait hanggang papunta sa Pilipinas. Ngunit na-cancel ito kaya lumipas siya ng flight na naka-schedule na ang uwi niya. So ngayon lumipas siya sa Etihad at bukas ay flight na niya. Ngunit base naman sa balita sa Kuwait after ng pagsabog o pag-atake ng drone ng Iran ay bumalik na sa operasyon ang Kuwait Airport. Pero guys, para malaman nyo ang inyong flight status ay direkta kayong tumawag o makipag-ugnayan sa inyong airlines.